Magandang araw mga kaputol! Ay ngayong umaga nga ho, ay gagawa nga ho kami ng buko salad. Ay craving na craving din ho talaga kami din eh. Kasi nga ho, ay narealize ko din ho talaga na gumawa naman kami kahit papaano at makatikim naman kami kahit papaano ng fruit salad. Sana all! Buko salad ho nga ni ang gagawin natin for today's video. Kaya nga ho ay sa nakikita nyo ay pinang-akyat ko nga ho si jowa. Ay si Mr. nga ho pala. Ay kasal na nga ho pala kami. Bakit nga ho pala ako jowa ng jowa? Si Mr. ng buko. Nung makatapos nga ho siyang maghanap ng buko ay kailangan din natin ng orasyon. Stretch mark na natin yung katawan natin. Para nga ho ay makapaghanda na nga ho tayo ng ating ang gagawin. Meron nga ho ako ditong nata de coco, isang cowbell, 2 Nestle cream, at saka syempre ang ating 2 perasong Eden Repack, sugar, at ating Fiesta Del Monte pineapple. Ganon! Itong ating recipe na to mga kapotol ay budget laang din naman sa ating bulsa. At dito nga ho mga kapotol, sa nakikita nyo ay ganito laang din ho kung magbukas ng buko. Dahil kain na kain, porsigido din talaga ako mga kapotol, ay pinagtyagaan ko na din habang wala nga ho si jowa. Ang usapan din ho talaga namin ay pagdating niya ho galing sa trabaho ay bibitakin niya nga itong buko na ito. Ay sabi ko nga ho ay Lunes na naman bukas. Kaya hindi na naman ito mahaharap. Baka maging nyug na ang aming buko salad. Kaya nga ho, hinatin nga din namin ni ate, yung buko nga ho, na ilang peraso, ay tag-anim nga ho kami. Tapos yung 3 peraso, mga kapotol, ay nyug na. Ay hindi ko nga rin ho alam kung paano ko siya kukudkudin, napakatigas, mga kapotol. Diyan nga ho, ay sayang naman ho yung ating mga sabaw. Kaya nga ho, ay sinalin ko yung bawat buko na sabaw sa pitchel. Para nga ho, ay mailagay rin talaga siya sa ref. Sa all my ref. Sa mga magtatanong ko paano ko nagagawa ang mga bagay-bagay na gayaan, ay sanay naman din ho ako sa buhay mahirap mga kapotol. Tapos parang normal na laang din naman sa akin mga kapotol, yung mga gawaing bahay katulad na laang yung mga hindi nyo kayang gawin, ay nagagawa din talaga ni kapotol mga kapotol. Katulad na laang ng gayaan. Paano ko nga ba yan nabibitak or paano ko nga ba yan nabubuksan, ay gamit laang yung pagpupursigi ko sa buhay ay nagagawa ko yung mga bagay-bagay na yan mga kapotol. Kasi hindi naman talaga imposible kung talagang gusto mo ay may mangyayari sa iyo. Ay gusto kong kumain ng salad kaya nabitak ko yung buko. Baka may mababasa na naman ako na bakit hindi na lang yung asawa ko yung magbitak niyan. Ay mga kapotol, hindi ko na ho talaga siya maantay. Kasi ako mga kapotol, kapag talaga ay kaya ko namang gawin, ay gagawin ko na laang din naman. Ay hindi ko na aantayin yung mga panahon na nasasayang. Ganon! Kasi kung kaya mo namang gawin para sa sarili mo at hindi ka naman talaga tamad na katulad ng iba, ay gawin mo na. Huwag mo lang antayin o huwag ka nang umasa doon sa taong busy at may ginagawa. Kasi sayang din naman yung oras na nakatingin ka laang din naman sa buko, ay wala lang rin naman yung mangyayari. Ay hindi yan mabibitak ng kusa. Pero that time talaga mga kaputol, yung buong maghapon na yan ay si jowa nga ho ay may trabaho. Nag-aano nga ho siya, nag-aabuno nga ho siya nung tinanim nilang mais, nung nag-arawan sila. Kasi dito mga kaputol, kapag sila, sino yung nangontrata o sino yung nagtanim, ay sila din laang yung aabuno. Kaya yun na mga kaputol, na natapos ko ang bitak-bitakin, syempre, kung kaya mo nga ho mga kaputol na bitakin, syempre, kaya mo din kayo din itong aring sibuko. Noong nag-umpisa na nga akong kayo din, ay hirap na hirap nga ho ako sa ibang piraso ng buko na yan. Kasi nga ho, ay kakatsabi ko laang din sa onyo, ay ano na nga ho siya, medyo nyug-nyug na ba? Alam nyo gaari yung malapit na siyang magbukayuin, ganon. Pero medyo malambot pa naman. Pero sa part na sa dulong-dulo ay matigas. Tapos binuksan ko na lang din talaga itong si Fiesta Del Monte. Yung ating pineapple ba na sari-sari ang laman. May papaya, may pineapple, may strawberry. Ay, strawberry ba iyon? May may cherry, ganon. Basta yun na yun, yung kulay pula na bilog, yung favorite ko sa lahat. Tapos, siyempre, yung ating favorite din na nata de coco, ay napakasarap ho niyan, mga kapotol. Feeling ko nga ho ay napapadami talaga yung kain ko kapag maraming nata de coco. Tapos parang nabudol nga ho ako sa nata de coco kasi nga ho ay ang nakalagay ay easy to open. Pero hindi ko siya mabuksan. Kaya pinabuksan ko na lang siya sa ate ko na may kamay.
Call a friend tayo sa mga takip-takip na matitigas at mahirap buksan. Inalis ko na rin talaga mga kaputol itong mga sabaw-sabaw dahil nga ho ay hindi naman yan nakakain. Tapos syempre, naghanda na rin talaga ako dito ng planggana or lagyanan ng mga pinaghalo-halong fruit salad at buko salad. Basta yun na yun. Tapos syempre, bubuksan natin rin si lata kasi nga ho ay hindi naman ho pwedeng. Maliit laang yung butas niya. Nag-umpisa na rin ako mga kapotol na ilagay lahat ng mga ingredients na dapat ilagay. Inuna ko nga ho si buko, tapos dinagdag ko na rin itong si Fiesta ng Del Monte, nata de coco na ating favorite. Minsan-minsan laang din naman ay sagadin mo na. Huy, sana all sinasagad. Tapos nilagyan ko na laan din dito ng 2 pirasong Nestle cream. Inuna ko nga ho pala yung una kasi nga ho ay mga kaputol ay maglalagay pa rin talaga ako dito ng sugar. Depende sa sugar na gusto nyong ilagay o dami o tamis na gusto nyong itamis sa kanya. Tapos syempre nilagyan ko na laan din talaga yung pangalawa nating Nestle cream para mas lalong lumapot. Nilagay ko na rin aling pampalapot na cowbell. Singlapot ng pagmamahal ko sa kanya dati, pero nung tumagal na lusaw at hinayaan niya na laang na mawala ito. Hoy, ano daw? Ang lalim ng hugot sa cowbell, kondensada. Syempre kailangan natin sa Eden ay siya mahalyaan. Tapos syempre dahil nga ho ay hindi ko nga ho nahiwa-hiwa aring Eden cheese. Kaya nga ho, ay inihiwa-hiwa ko nga ho. Abang naghihiwa nga ako mga kapotol, ay hindi pa nga ho nahihiwa, ay pakiramdam ko ho, ay mauubos na ho ni Gio, kapapapak. Ay siya, kakaunti ng alaang, ay hindi makaantay ang aking anak. Kaya habang hinihiwa-hiwa ko nga siya dyan, ay binibigyan ko siya ng bawat piraso ng keso. Kay para hindi mag-istorbo sa ating ginagawa ay napakahirap din talagang kumilos kapag maraming istorbo sa buhay. Ay hindi mo din talaga mapigil ang mga bata mag-istorbo sa iyo, lalo na pag tudong kulit, parang nakakain na naman ng tsokolit, ay tudong hyper na naman ang anak ko. Nagtataka nga rin ho ako sa mga bata ngayon dahil hindi nga ho ako ganito kabibo dati at hindi nga ako ganito ka-hyper dati. Parang normal lang din naman yung aking mga kinikilos dati nung bata pa ako. Nagtataka ako bakit ganun yung anak ko. Hindi ko alam kung saan lupalop nagmana. Ay, nako buhay. So, ang dami na natin pinagkwentuhan at ang dami na nating sinabi ay maghiwa-hiwa na nga lang ho din tayo dito ng Eden cheese. Eden cheese? Bisaya ka lang. Tapos, simpisahan ko na nga ho siyang nilagyan doon nga ho sa ating fruit salad para mamaya nga ho ay halo-haluin na lang nga ho natin para naman po mas matagal-tagal tayo makapagkwentuhan habang naghihiwa tayo dito at habang hinahalo-halo natin aring si fruit salad na pagkasarap-sarap, pagka-perfect ay siya. Yung halagang 300 pesos mo mga kapotol ay sulit na kaysa sa ibili mo ng kung ano-ano dyan ay tapos minsan-minsan ka na lang din talaga makakatikim ng gaanire. Ay sa totoong buhay mga kapotol, kung wala yung mga pinag-ipunan kong sponsor na tulong sa amin, ay katas din ho talaga ito ng mga sponsor ko sa akin. Bawat sponsor ko nga mga kapotol ay nagtatabi din ho ako ng 100 piso. Para nga ho ay kahit papaano, yung 100 na yun ay may mabibili na naman akong content para sa kanila. Tapos content para sa gabi-gabi nating nag-upload. Tapos ito nga ho mga kapotol ay may ikukwento ko laang din sa inyo. Habang tayo dito, naghahalo-halo ng ating fruit salad at mailagay na nga natin sa ating lagyanan. At syempre, akala ko mga kapotol, simula nung ako'y nagbablog, ay hindi ko nga ho may experience na magluto ng ganireng fruit salad. Ay alam nyo gaho mga kapotol, ay tuwing December or tuwing January laang din ho kami gumagawa ng aring salad. Kasi nga ho, ayun naman ay celebration sa New Year, tapos sa Pasko, ay hindi rin ho ako makapaniwala na nagagawa ko na ang aring bagay sa 300 pesos. Ay pwede naman aring gawing pala. Ay hindi nga ho kami nagagawa nun kasi nga ho, ay wala naman ho kaming rep. Baka magtatanong ho kayo, baka maggawa kami ng ganito, tapos sabihin nyo, uy, mayaman pala si Kapotol, may rep pala siya, nakakapalamig siya ng gayan. Ay, hindi ho yun totoo, mga Kapotol. Ay, akin nga hong kinontent ito, kasi nga ho, bukod sa cravings din ang pamilya namin, ay may rep nga ho yung kapitbahay namin.
Sana all may rep. Ay, makikirep laang rin ho ako at makikipalamig laang din naman ng fruit salad. Ay, isang gabi laang din yaan. Ay, kukunin na nga din namin at babahagi-bahagian. Ay, nakikita nyo nga ho yan, 3 layer na yan. Yung sa amin yung malaki. Tapos yung pangalawa, para sa kanila laang din yung paghati-hatian ganila. Tapos yung isa na nasa dulo, ay syempre, alam mo na kung kanino yaan. Sa pari yaan. Pero sabi nga ho ni Mister, ay baon niya nalaan din ho talaga yun sa pagtatrabaho. Ay binigay ko na para walang ligalig. Tapos syempre, nakilagay nga ho tayo dito sa kapitbahay natin. Ay sana ulin talaga may rep, no, mga kapotol. Ay hayaan ko na kasi nga ho ay kailangan talaga may pampalubag-loob para mailagay mo yung mga bagay-bagay na gusto mo. At dahil dyan, nilagay ko na rin yung sabaw ng buko sa kanilang rep at nakilamig na rin laang ako sa kanila. Nakagawa na naman tayo ng isang vlog at maraming salamat sa inyong panunood. Bye-bye!